So what's up mga ka-sweet life, for today's video tayo ay gagawa ng black garlic kung saan marami nagtatanong neto kung paano nga ba gawin at alam nyo bang napakamahal neto dito sa Japan. At ayan na nga, yung hawak ko na yan ay nagkakahalaga na yan 300 pesos. Kung pagsusumahin natin ay 2 pirasong bawang na kinalas-kalas lang yan at meron tayo ditong bawang na bibilhin dahil wala tayong mahanap ng bawang na galing sa China kung saan mas makakamura tayo at mas marami yung laman niya. Pero wala tayong magagawa dahil kinakailangan natin gumawa ng ating mga black garlic bawang at bumili lang ako ng 2 piraso niyan. At alam nyo ba, napakadaming benefits niyan, kaya napakamahal niya dito sa Japan dahil napakatagal din niyang gawin. Pero madali lang kung matyaga lang talaga kayo. At alam nyo ba, patok na patok to na gawing negosyo, lalo na yung mga taga Ilocos na kung saan ay sikat sa pagtatanim ng bawang para hindi kayo nabubulukan o nasisiraan. Mas the best na gawin niyo po siyang ganito. At ayan nga, ang presyo niya ay 1,300 kakapiraso lang, depende na kasi sa brand ng mga gumagawa yan. At sa mga magtatanong kahit ano pong klaseng bawang ay pwede nyo ditong gamitin. Kahit pa yung native bawang natin, mas madali siyang maluto dahil mas maliliit lang siya. So dito guys, hindi na natin kinakailangan hugasan pa yung ating bawang. Ang kinakailangan lang natin gawin dito ay tanggalin yung kanyang unang balot o pangalawang balot kasi nga para mas mabilis siyang maluto hanggang loob. Pwede rin naman hindi nyo tanggalin, kaya lang mas matatagalan ang kanyang pagkakaroon ng reaction o yung pag-itim niya sa loob kasi nga kung nakabalot siya na mas makapal, diba? At pwede nyo rin siyang kalas-kalasin kung gusto nyo na mas marami kayong magagawa para magkasya sa inyong rice cooker dahil yung rice cooker na gagamitin natin dito ay maliit lang. At take note guys, yung gagamitin yung rice cooker dapat ay yung made in Japan or yung kahit hindi made in Japan, basta yung making sure ay may warm siya, yung kahit na hindi nyo na sinasain yung kanin, naka-warm lang siya ng 24 hours, hindi siya namamatay at hindi siya bumabagsak kasi yun ang kinakailangan nyo, yung continuously na umiinit. Second na kailangan nyo ay yung cotton cloth kung saan yun yung mag-a-absorb ng inyong bawang habang sila ay naluluto sa loob kasi kailangan ay hindi siya magpawis sa loob at hindi mabasa yung ating bawang. So dito pagkabalot natin ng ating katsa, ang ginawa ko naman ay pinindot lang natin siya sa warm. So for 15 days yan guys, depende sa laki ng bawang na gagawin nyo ay pwede pa sila lumakpas ng 20 days. Syempre kapag maliit na bawang ang gagamitin nyo ay baka mas madali siyang maluto, baka 10 days or 7 days lang ay maitim na sila. Kaya i-check nyo din palagi katulad na itong ginagawa ko. So eto, after 5 days guys ay chinek ko yung ating bawang kung titingnan natin kung nangingitim-ngitim na ba siya at medyo nagda-dry na rin siya. So tinignan natin ay medyo light color pa rin siya at asahan nyo na guys na amoy na amoy ang bahay nyo ng amoy bawang pagsapit ng 5 days. At make sure guys, ang gagamitin yung tela ay yung medyo mas malapad para mas madali nyo siyang maitutulak pa ilalim at yung mga nasa ilalim ay pupunta nyo sa ibabaw. Kaya hindi nyo na kailangang halugugin. Yung tela nyo na lang ang gagalawin nyo kung saan ay hihilahin nyo na lang paangat para yun ay ma-balance yung kanyang pagkaluto. Pag madalas sa kayong gumagawa ng ganito guys ay alam nyo na kagad kapag binuksan nyo pa lang at hinawakan ay medyo malambot pa. Ang ibig sabihin na to ay hilaw pa o hindi pa siya masyadong nangingitim sa loob. At ang ginagawa ko dito guys, every time na chinecheck ko siya ay nagbubukas na rin ako ng isa para ma-check ko yung lasa niya at yung texture niya. Kasi minsan gumawa ako na ito guys ay nasobrahan ako ng 15 days, ayun. Sumobrang tigas siya at sumobrang chewy. Hindi na siya chewy actually, napakatigas niya na. Kaya yun yung i-avoid nyo to make it sure ay every other day or every 3 days ay maganda i-check nyo siya at tikman para malaman nyo yung katamtamang lasa na kinakailangan niya lang ay sobrang tamis at chewy lang siya, hindi siya matigas na parang dry na. So eto guys, after 12 days yata to nung binuksan ko at kung makikita nyo medyo nangitim na rin siya, tiniikot natin at nagpalit na rin ako dito ng tela kung makikita nyo kasi nga sobrang basang-basa na siya. Kinakailangan every time na makikita nyo parang mamasa-masa yung tela nyo, mas magandang palitan nyo na rin siya. Oh, bahala na kayo kung gusto nyo siya nagamitin hanggang sa maluto. Pero ako kasi iniwasan ko guys na sobrang basang-basa yung ating bawang. At sa mga magtatanong kung ano yung mga makukuha nyong benefits dito, kayo na mag-search sa Google, ay Diyos ko, maluluho kayo sa dami. At napakalaki ng tulong niya lalo na dun sa mga nagme-maintenance. Kaya hanggat bata pa tayo guys ay magandang makasanayan natin kumain ng ganito para maging healthy tayo hanggang sa pagtanda natin at napakayaman niya rin sa vitamin C at antioxidant din siya guys. So yan na nga guys, after 15 days ay chinek natin at medyo mahilaw-hilaw pa din siya. Kung makikita nyo yung kulay niya sa loob ay medyo light brown pa din siya. So kailangan natin siyang iluto pa ng at least 3 days to 5 days kasi depende yan sa bawang na sinabi ko sa inyo na gagamitin nyo at itong bawang natin ay medyo mas matataba ng konti kaya mas matagal siyang maluto kumpara dun sa ibang bawang kung saan ay mas maliliit lang siya ng konti dito. So yun na nga guys, at ininit natin siya ulit para mabalikan natin after 3 days ulit para sure na lutong-luto na siya at matamis na yung kanya magiging lasa at ayan na nga yung kanyang kulay. Kung makikita nyo ay light brown pa siya, ibig sabihin na ay hilaw na hilaw pa siya.
At ito na yung final ng ating bawang after 18 days guys. Nakikita nyo naman yung tela, masyado na naluto, diba? At yung amoy niya na bawang ay nawala na rin kasi sobrang nag-dry na siya. At kung makikita nyo, pati yung ating bawang, yung pinakabalat niya ay medyo parang nag-brown na rin. Ibig sabihin ay lutong-luto na siya sa loob. At kung makikita nyo dito guys, every time na nagbubukas ako ay nagbabawas ako ng isa. Kaya ayan, nangalahati na yung isa. So yan, may tendency na mabawasan every time na tumitikim kayo. Lalo na kung nasasarapan na talaga kayo. Katulad ng lola nyo, medyo may pagka-addict. Pag natikman nyo o nakita nyo ng okay na yung ginagawa nyo bawang, ay huwag nyo kakalimutan patayin na yung rice cooker dahil baka mas mag-dry pa siya at tumigas ng tuluyan. At ayan na nga, nilabas na natin siya sa ating rice cooker at pinasingaw ko lang ng konti. At syempre, hindi mawawala yung ating tasting. Yung bawang natin guys, titikman natin kung ano ang lasa niya. At medyo na-dry na siya. Ayan. Chewy na siya guys. Matamis na din siya. Kaya, pwede na siyang ilagay sa bote para hindi sobrang dry siya, medyo magiging mapait siya at sobrang chewy na niya. Medyo matigas-tigas na siya. Pero pwede pa rin naman siyang kainin at ibobote na natin siya. At sa mga magtatanong kung ang lasang-lasang bawang pa din po ba siya, ay hindi po. Para lang kayo kumakain guys ng sweet tamarind, ganun lang yung kanyang lasa. At ayan nga, wag niyong kakalimutan ilagay sa bote para hindi siya mag-dry or kahit sa plastic container. Ayan, enjoy guys at pwede na magnegosyo. That's it guys!